Ayun guys, so magandang gabi guys, no? So isi-share ko lang tong video guys, no? About dun sa teacher, no? Na binugbog ng dalawang grade 10 student dun sa Davao de Oro City guys, no? So para dun sa mga estudyante, alam niyo mga student, no? Okay lang naman yan, no? Kapag yung gumagawa tayo minsan-minsan ng mga medyo kunting kalukuhan. Pero kapag ka mga ganyan kasi, hindi na magandang image yan, no? Para sa atin na mga student. So sana iwasan natin yung mga ganyan. Katulad niyan, sinita kayo ng teacher nyo na bawal yung hikaw. So, as school policy, mayroon lang regulation naman talaga dyan na bawal talaga maghikaw yung mga lalaki. Kasi unang-una, iniwasan natin na gayahin din ng iba. So, iba dyan, bawal din yung masyadong mahaba yung buhok. So, kapag sinabihan tayo ni teacher, kasi unang-una, no, ituring natin yung mga teacher natin na pangalawang magulang. So, unang-una, pag nasa bahay tayo, meron tayong magulang doon, yung mga totoong magulang natin, yung mga parents natin. Pero pagdating natin sa school, yung magiging magulang natin dyan, yung pangalawang magulang natin, is yung mga teacher natin. Kasi bakit? Kasi unang-una, sila yung nagtuturo sa atin, no? Yung mga gagandang asal, pag-uugali, bukod doon sa tahanan natin. And of course, yung mga subject na tinuturo natin, yung mga learning, no? Kaya nga po tayo nag-aaral, para may matutunan tayo. So sana, kahit pa sabihin natin na medyo nanita si teacher, hindi maganda yung panita, huwag natin isipin yun. Ang isipin natin, yung positive na matutunan natin doon. Unang-una, huwag tayo mangbugbog ng teacher. Or kahit yung mga classmate natin, no, yung mga kapwa estudyante, huwag natin pabugbugin yung mga yan. Huwag natin bubulihin. Kasi unang-una, isipin na lang natin, paano naman kung sa atin ginawa yun. Kahit na may problema kayo, no? Kahit may malaki yung problema nyo, pwede nyo sabihin kay teacher. Pwede sa magulang ninyo, kay nanay o kay tatay, no? Sa parents. Pero yung mangbubog tayo ng teacher o yung mga ibang estudyante, bawal na bawal po yun. Lalong-lalo na kung yung edad natin is 16 years old. Or kahit mababa, no? Sa 15, pababa. Kasi unang-una mga student, kapag ginawa ninyo yan, masasanay kayo dyan. So kapag nagkataon na makasuhan kayo, tapos na, no? Tapos na. Pag napailan kayo ng kaso, bakit ko sinabi na tapos na yung future ninyo? Kasi unang-una, pag napailan kayo ng kaso, may kaso kayo sa barangay, sa pulis, sa NBI, napailan kayo, mabigat yung kaso nyo, hindi na kayo makapag-apply ng trabaho. Mahihirapan kayo maghanap ng magandang trabaho. Kasi unang-una, pag nag-apply ka ng trabaho, kunyari 18 years old ka na, pwede ka na mag-apply ng trabaho. Titingnan yung record mo sa police clearance at yung NBI clearance mo. So kapag may record ka doon ng crime, no, na ginawa, so kasi pag napailan ka ng kaso, habang buhay na yan, no, na nandun sa record mo, doon sa police, saka doon sa NBI, lalong-lalo na yung NBI. Kasi nationwide yung NBI, no? Hindi yan nawawala. Sa police clearance, barangay, medyo hindi pa yan. Pero kapag nag-apply tayo doon sa mga company, mayroong BI yan, yung background investigation, at magsasubmit ka ng mga requirements. So tapos na. So ano magiging trabaho mo? Di ba? Ano yung magiging trabaho mo ngayon? Pag-alagala sa kalye, manglilimos, ano pa? Sumawi ka na ngayon sa pang-hold up, mang-snatching. So, limited ngayon yung trabaho mo. So hindi naman sa minamaliit natin yung ibang trabaho. So ano pa yung magiging trabaho mo ngayon? Construction worker? Pipick up ng mga basura. Hindi natin minamaliit yung mga trabaho na yan, ha, kasi malarangal yung mga trabaho na yan. Pero ang ibig ko nga sabihin, kapag gusto mo nag-apply sa malalaking kumpanya or gusto mo mag-abroad, hindi mo na magagawa yon kasi may kaso ka na sa NBI. Kahit pa sabihin mo na inariglo mo na, inayos mo na, pero pag nakita kasi ni client or makita ng employer ninyo na ina-applyan ninyo na mayroon kang record doon, magdududa yon, magdadoubt yon. Siyempre, mas tatanggapin nyo yung mga kasabay mo na nag-apply, yung mga malilinis yung record, yung mga walang record sa police, sa NBI, yung mga walang kaso. So ikaw ngayon, no, bilang student, dapat alagaan mo yung reputation mo habang nag-aaral ka pa lang. Habang bata pa kayo. Okay lang yung mga ibang kalukuhan, yung maliliit, yung minsan nag-cutting classes tayo, minsan late tayo, minsan nag-absent tayo, okay lang yon. Pero yung mananakit na tayo ng kapwa natin, lalo na kay teacher, tayo din yung babalikan nun. No? So, napakasakit ito, no? 2 grade 10 students sa Davao de Oro. Binugbog yung teacher nila. No? Kayo din yung mababas, kayo din yung mahiya pumasok.
So magda-drop out kayo ngayon kung hindi nyo kakayanin yung hiya. So anong mangyayari sa inyo? So bukod dyan, may kulong pa, may record pa, di ba? So katulad no, yung 6 naman na nahuli no doon sa Cavite, yung mga student din na nagtitreat naman no doon sa school nila na meron silang gagawin sa school nila. So nahuli rin yun. May mga kaso rin yun. Yung 2 doon or 3 yata doon, may kaso na sila. Yung iba, minor pa, pero nasa under ng DSWD. So sa Cotabato naman no, nahulihan yung 16 years old na student. Daladala niya yung baril ng kapatid niya na sundalo na walang kaalam-alam na hindi naman pinahiram sa kanya. Daladala niya sa school. So ang reason niya, self-defense. So may kaso rin yun. Unang-una, 16 years old na. No? So mahirap mga student, no? Sana pakinggan niyo to. Kung meron kayong mga problema, sabihin kay nanay, no? Kay tatay, sa parents. Pwede din kay teacher. Pwede niyo i-chat si teacher o lapitan niyo, sir, ganito, ganyan. Pero respetuhin natin sila kasi unang-una, yung mga teacher natin, sila po yung pangalawang magulang natin bukod sa nanay at tatay natin sa tahanan natin.